mas mainit ng 5 hanggang 10 degrees Celsius para sa normal nitong temperatura. Samantala, ang mga apektado naman ng low pressure nakararanas ng maulap at maulang panahon. Kapag may high pressure na napagigitnaan ng dalawang low pressure systems, kumukurba ang jet stream at bumubuo ng pattern na kamukha ng Greek letter na omega. Kaya ang fenomeno na ito tinatawag na omega block. Ito ay nagdudulot ng heat dome. Dito natatrap ng high pressure ang mainit na hangin, lalo kung umiinit sa loob ng dome dahil sa tigil ng sikat ng araw at global warming. Nagiging deadly ang heat dome dahil walang lalabas ng init. Kahalin tulad ng nangyayari sa kalderong tinakpan at isinalang sa apoy. Tumatagal ang heat dome ng 3 hanggang 10 araw at natatanggal lang kapag nawawala o nababago ng posisyon ng high pressure. Hindi naman bago sa Europa ang heat wave. Pero dati kasi malamig ang kanilang klima. Kaya hindi ganito katindi ang epekto ng init. Madalang pa rin noon tumatagal ang init ng panahon. Pero dahil sa climate change, tumaas ang temperatura sa Europa at tila hindi raw ito napaghandaan ng mga bansa. Ayun, sa isang eksperto. Ang unang problema, ang arkitektura ng maraming bahay sa Europa. Luma kasi ang mga ito at nadisenyo para itrap ang init sa loob ng kabahayan bilang proteksyon ng mga tao mula sa matinding lamig tuwing winter. Hindi rin akma ang lumang disenyo ng mga ito para kapitan ng air conditioning system. Sa katunayan, 20% lang ng European homes ang may aircon. Na-manifest na ang father-daughter romance nila Atoy, played by Didong Dantes, at Yang, played by Shanna Stevens, sa seryeng The Master Cutter. Ilalayag na rin kaya ang Atoy sa Net Channel. Ang say ni Shubi Etrata, iti-chika ni Overland Film. Mahaba-haba naman ang tawag mo sa akin. Tatay na, atoy pa. Atoy. Atoy? Gusto ko yan. Heartwarming ang eksenang ito ni Didong Dantes at Shanna Stevens na gumaganap bilang sina Atoy at Ilang sa The Master Cutter. Tuluyan na ngang napalapot ang bulog ni Atoy at desidido na tumayo ang father figure sa munting alaga. Inyok ko sa lahat, Atoy. Mahal kita, Atoy. Mahal din kita, Tia. Ilan lang daw yan sa mga eksenang pupurot sa puso ng mga manonood ng Kapuso Prime Series. Bukod sa father-daughter moments, kinaapay at Iglang, pinaaaliwan din ang bubbly character ni Tonet na ginagampanan ni Shubi Etrata na may pagkadelulu kay Atoy. Oh my gosh, Miss Ops, kung alam mo lang kung gaano ka-challenging yung mga ganong acting with Kuya Dong. Kasi sobrang nahihiya ako sa kanya. Pero nung nababasa ko yung script na ito, seryoso ba ako? Mabuti na lamang daw ay di naka-eksena si Ding Dong. Kuya Dong, hindi ko talaga alam paano gagawin ko siya ha, para sa role. Talaga. Tapos he's gonna make me feel comfortable. Parang, lahat naman to, parang talaga paganda lang yung show. Habang tumatagal ang taping, mas lalo rin lumitibay ang samahan niya, lalo na ang mga taga-barangay sa Banglupa. Kwento nga ni Charlie Fleming na gumaganap bilang si Carla. Hindi lang daw on-cam ang chemistry nila, kahit off-cam ramdam daw ang kanilang pagiging tunay na pamilya. Kasi kung ano po talaga yung relasyon namin na pinapakita sa serye, ganyan din po siya sa totoong buhay. Ganyan po talaga kami. Minsan nagsasama-sama po kami sa isang malaki. Kumakain kami. Pareho namang nagpaabot ang pagkaka sila Shubi at Charlie sa Sparkle Child Stars na sina Shanna Stevens at Erika Laude na gumaganap na magkaribal. They're such amazing actors po talaga. Kahit bata-bata pa po sila. Alam mo, si Janine na yan, si Erika, may selfie din talaga yan. Prankster talaga yan siya sa set. So kahit kami, pinagtripan niya din ako. Pinagtripan niya din ako. Magdadala siya ng mga fake rat, fake cockroach. Tapos nilalagay niya sa gamit ko. At ang hindi raw mawawala ang aral sa bawat episode na tulad na lang ng nangyari sa school pageant media na kahit hindi nanalo ay nakaramdam ng suporta at pagmamahal.
Natalo man siya, pero nandun pa rin yung sarili niya. Sobrang proud siya sa sarili niya kasi ginawa niya yung best niya. Rocky Gabriel, updated to showbiz happenings. Sinagot ng direktor ng National Bureau of Investigation o NBI ang reaksyon ni Senador Alan Peter Cayetano sa ikakasanitong investigasyon sa ginastos ng Pilipinas para sa 2019 Southeast Asian Games o yung SEA Games. Sabi kasi ni Cayetano na chairman noon ng organizing committee, unfair sa kanya at sa impeachment court ang investigasyon. Hindi naman ako nakikipagpakain sa kanya. So, atin siguro na siya involved dito. Kung sa kailangan natin siya na tanungin, we will respectfully ask him to give that news. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama dito, I'm sure that he will appreciate na Samantala, huli lang ang pag-hold up ng riding in tandem sa isang burger stand sa Mandibulacan. Ang tindera nito, nagawa bang manlaban sa mga suspect. Nakatutok si James Agustin. Mag-alas 3 sa madaling araw nitong July 12 na makuna sa CCTV ang pang-hold up ng riding in tandem sa tendera ng burger stand sa Pandibulacan. Nakipagagawan pa ang tindera sa mga sospek. Natangay ang mahigit 1,000 pisong pera at cellphone. Kagabi na aresto ng pulisya sa ikinasang hot pursuit operation ng sospek na makikita sa CCTV na pumasok sa burger stand at nagdeklara ng hold up. Natunto ng 24 anyo sa sospek sa barangay Kakarumbata matapos makatanggap ang pulisya ng tip mula sa concerned citizen. Pumunta kami doon upang verifikahin kasama yung witness at pagdating namin doon ay nakita noong witness namin na ito nga yung backride na nang-hold up. Mabilis namin siyang dinakip doon mismo na sa loob ng bahay niya. Nabawi sa kanya ng mga pulis ang isang patali, damit at helmet na ginamit sa krimen. May nakuha rin mahigit 5 gramo ng manishabu at isang baril na kargado ng 3 bala. Wala siyang maipakitang kakulang dokumento para sa baril. Ginagawa nila itong mga illegal activity na to para makalikom ng pera para pangbili ng droga at pambenta rin. Kailangan madala namin ito sa crime laboratory para sa cross-matching at matingnan kung ito ay na-involve o nagamit sa ibang krimen. Unang naaresto ng pulisya nitong Lunes ang 25 anyo sa lalaking sospek na siyang nagmaneho ng motorsiklo. Nabawi sa kanya ang motorsiklo na tugma ang plate number sa nakuna sa CCTV. Tumangging magbigay ng pahayag ng mga sospek na maharap sa reklamong robbery. Ang 24 anyo sa sospek may karagdagang mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin nakatutok, 24 oras. Nasorpresa si Alex Ayala sa dami ng mga dumalo sa kanyang fanmate kanina. Kinailangan pang mag-raffle para pumili ng mga makakapasok. Live mula sa Makati, nakatutok, si Rocky Tima. Rocky Tima. Well, nagpapatuloy na itong fanmate dito kay tennis star Alex Ayala sa isang mall dito sa Makati kung saan sa nakalipas na halos 20 minuto ay nagpapalitrato itong si Ayala sa kanyang mga fans na una nang napiling ng mga organizer. Marami sa mga nagturo rito ay mula pa sa malalayong lugar na nagturo rito makita lang ang kanilang idolo. Napuno itong venue ng fan-meet na mga gusto makakita sa highest-ranked Filipino tennis player ngayon. Paglabas pa lang ng tennis superstar, halatang maging siya na sorpresa sa dami ng fans. Sa Q&A sa umpisa ng programa, sinabi ng Pinay tennis star na lakas ng loob ang isa sa mga nakatulong sa kanya sa nagpapatuloy niyang karera sa tennis. Personally, it looks like showing up every day. It looks like showing up after you have a lot loss, showing up after you had a long day or maybe something else is not going right on the aspects of your life. So courage to me looks like showing up when you need to be there. Sa dami ng mga fans na gusto makagawa pang palad si Alex Ayala, hindi na ng organizers ang pagpili sa pamamagitan ng raffle. Dahil hindi talagang pwede makapasok sa venue ng fan meet na puno ang paligid ng fan meet area ng mga nais pakikita sa kanilang idolo. Ang mga asawang ito na alas 9 pa lang ng umaga nakaabang sa labas ng fan meet area, dekada 80 pa raw, fan ng larong tennis.
Pino, mga sila Rod Laver, Ili Nastasi, pati yung love team ni Jimmy Connors at ni Chris Evert, alam namin. Pero ang gusto namin talaga sila, Ivan Lendel, si Bjorn Go. Ayon sa Pinay Star, pagkatapos itong kanyang pagbisita dito sa Pilipinas, ay sunod-sunod na tournament na ang kanyang pinaghahandaan. Kabilang na rito ang Grand Slam Tournament na US Open sa susunod na buwan. Yan ang latest mula rito sa Makati. Bel? Maraming salamat sa'yo, Rafi Kima. Pahabol na chikahan tayo para updated sa Sure Is Happening. On fire ang girl power. Intense ang fight scene kagabi ni Kylie Padilla at Zay Caneda sa Task Force Firewall. Pero di pa tapos ang aksyon dahil mamaya na ang tapatan ni Isa at Leila played by Chesta Fausto. Mabuti na kasi ang firewall there. I ask if you love me, and you just, won't you just? Heartfelt ang angelic cover ni Charlie Fleming sa hit song ni Sienna Sofilo. Literal na Charlie stole the show. Mapapakinggan at mapapanood na ang newest GMA Lifestyle podcast made for Gen Zs and Young Achievers. Tampok dito ang exclusive conversations with the also trailblazers, history makers, and visual icons para mag-inspire, mag-empower at mag-amplify ng boses ng kabataan. Kung masasalan sa Young Achiever series ang social media dancing station and content creator na si Niana Guerrero. Sa upcoming episode, dapat palabasin ang story to success ni na two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Lumpia Queen Abby Marquez. Matapos ang matagumpay na grass season ngayong taon ni Alex Ayala, kabilang ang pagiging kampiyon ng WTA 125 Birmingham Open, sa wakas ay pwede nang mas makilala pa ng mga Pilipino ang Pinay Tennis Pride dahil balik pansata. At kabilang ang inyong lingkod sa mga nabigyan ko ng pagkakataon, makausap siya one-on-one ngayong gabi. Narito po, tutukan ang aming mga napag-usap. Grabe, Alex, yung iconic shot na ito. Oh my goodness, no? I mean, talagang kapag never say die in everything that you do. Well, when it comes to competition and to my professional, yeah, never say that. I must thank you, no? Because we face a lot of disappointment in this country, but you're the brightest spot in the news. Oh, And it must feel so nice being looked to as a hero, you know, who gives hope to a bad nation. How does that make you feel? it makes me feel great. Feel all the love, how I'm being received with gratitude and pride. So I'm grateful back. I want to give back as much as I can, and the only way I know how to do that is to keep working hard. Yeah. It must be so touching na seeing all the nice feedback, no? Everything is positive. What's the nicest that you've heard? I like when people talk about my character. One thing that stood out to me is one time I read a letter from a fan, and she said, this was a year ago, and she said that she was reminded that it's okay to feel things deeply. And that resonated with me so much because I am someone who's very deeply, and it's nice that people, people know. Actually, I also work I'm proud to say that I think I am able to articulate my emotions pretty well. And through that, when I share my feelings and I wear my heart on my sleeve, I'm able to share those emotions or allow people to share those emotions with me. And I experience such great things and I feel such great emotions. So as much as I can, I'd love to share it. And it really shows. And you know what? Another thing I like about you, the way you always put Filipinos in a good light. Always. Talagang parati mong sinisingit whenever possible. Parati mong sinisingit. What
biggest misconception that you feel foreigners watching? Oh, well, misconception. I'll say I've gotten a lot of times question, are you a good singer? No, I'm not. I say that I break the stereotype. Hindi ako magaling kumanta. Yeah. You wanna give it a shot? No, thank you. Ano ba? Bakit? Nateris na lang. Tenis na lang ako. Yeah. Okay, so, I mean, is it right saying double to be here? Kaya dati napapanood mo